Hihintayin na lang kita dito sa scooter, Janet. Dalian mo at late na tayo. At naku, uulan pa yata. Mababasa tayo. Si Marisol ang classmate ng Dalagita. Bakit naman kasi nakalimutan mo yung report mo sa biology? Akala ko'y nailagay ko na sa bag ko kagabi. Sagot ni Janet kasabay ng paglabas ng susi mula sa bag. Sinusian ang harapang pintuan at pumasok. Patakbong pumanhik sa itaas sa silid niya. Kasalukuyan niyang binubuksan ang drawer ng study table nang biglang ihampas ng hangin ng kortina at pumasok ang ambon. Bagya lang niyang nilingon at kinuha mula sa drawer ang naka-folder na report. Hindi na isinara ang drawer sa pagmamadali at lalabas na sanang muli nang maramdaman ang pagpasok ng anggi sa silid niya. Binalikan ng bintana upang isara. Nailapat na niya ang sliding capiz window nang muli niya itong buksan. May nahagip ang mga mata niyang 15 metro mula sa kinatatayuan niya sa ilalim ng punong niyon. Si Ate Moana ba yun? Halos maliit ang mga mata niya sa pagtiyak kung si Moana nga ang nakikita niya. Pagkatapos ay napasinghap at nalaki ang mga mata. Hindi na itinuloy ang pagsasara ng bintana at mabilis na tumakbo pababa. Nasa bungad pa siya ng pinto nang muling matilihan at bumalik sa salas. Dinampot ang telepono. Si Vince ay inikot ang mga mata sa mga nakapaligid sa conference room. Naroon lahat ang accounting heads ng 5 branches ng San Ignacio Rural Bank sa mga karatig bayan, kasama si Adrian at Hector. Tumikhim siya at po, "Good afternoon. Everyone, nasa harapan ninyo ang agenda ng meeting na ito at nasa akin na ang mga report ninyo. Let's put the meeting in order." Nilingan ng binata ang executive secretary na siyang kumukuha ng minutes. I second the motion. Si Adrian na bagaman hindi head ng alinmang department ay naroon bilang vice presidente. Idinikit ang sarili kay Vince at may ibinulong, "Where's Moana?" Bago pa nakasagot si Vince sa isang warning knock, ang narinig at pumasok ang isa pang sekretarya. "Sir, excuse me, but your sister is online." And bagya lang paggalaw ng muscle sa mukha ng binata. "Miss Perez, this is a closed door meeting. Didn't I tell you to hold all incoming calls?" Napalunok ang sekretarya. "Sinabi ko po, sir, but she said it's emergency." "Take it, Vince," ani Adrian. "We can wait." Impatiently tumayo ang binata. Tinawid ang door blinds kung saan pribadong silid niya ang kabila. "Hello," pagalit niyang sagot bagamat halos pabulong. "What is this time, Janet? I'm in the middle of meeting." "Kuya," ang kabilang linya ay tuloy-tuloy na ang sinabi. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na nilinga ang conference room, bagamat hindi nito natatanaw ang mga tao noon. "Are you sure it's Moana?" Kinakabahang tanong niya. "Nasisiguro ko, kuya." Nilinga nito ang pinto. "Gusto kong sundan, dala ng classmate ko ang scooter niya." Nasa tinig ni Janet ang excitement at determination. "Sa tabing dagat kami magdadaan. Take my CP, Janet." Nasa tabi ng puno. Utos nito sa kapatid na tila naghahabol ng paraan. "Maintain your distance and please be careful." Nang maibaba nito ang telepono ay mabilis na bumalik sa conference room at niyuko si Adrian. "Preside over. May emergency akong aayusin." Nalito may tumango si Adrian at sinundan ng tinaw ang paglabas ni Vince. "Wow, si Mirasol. Tingin ko ba sa'yo si Nancy Drew? Wala na bang ibibilis itong scooter mo?" Aniya at hinaplos ang mukha dahil nahihilam sa ulan. Ang CP ay tinawag sa sinas hanggang mabasa. Tumaas ang leg upang tanawin ang lumang kotse na siyang pinagsakyan kay Moana. "Baka maiwala natin sila. Kung patungong Maynila ay baka sakaling mahirapan tayong humabol, Janet." Itinodo ng Dalagita ang motor. Pero patungong libis ang kotseng yun. "Nakita mo't lumiko pa kanan. Kung hindi ko kabisado ang shortcut, baka nakalayo siya. Ano ang gagawin nila sa ating Moana? Baka kidnap for ransom gam iyon ah." Yumuko siya dahil nasabit ang mukha sa sanga ng isang puno. Habang nasa kabilang daan ang sinusundan ay sa landas naman ng taong binabaybay ng 2 Dalagita. Natatakpan sila ng mga puno. Nagring ang cellphone na hawak ni Janet. "Bitawan niyo ko," sigaw ni Moana. "Ano ang kailangan niyo sa..." Nakulong sa lalamunan niyang paghinga nang biglang hablutin ng may hawak sa kanyang kanggit niyang damit at mapunit ito. "Labanos pare," wika ng isang lalaki. "Gusto kong papakin kagad ang chinitang ito." Ngumisi lang ang isang lalaking siyang nagdadrive. "Alalahanin mo ang usapan, Santos. Hindi siya gagalawin." Mga walang napaungol ang Dalagita. Hinablot ng lalaki ang braniya at magaspang nitong kamay. Ang buong kapangasang pinakailaman ng kanyang dibdib. Tumili si Moana kasabay ng panlalaban. Abat, isang sampalang ibinigay sa kanya ng tinawag na Santos ng tadyakan niya ito. Umagsak sa may pinto ng sasakyan si Moana at halos mahilo. Muli siyang inabot ng lalaki at hinilikan sa mga labi. Muli rin siyang nanlaban. Nang kagiti niya ang lalaki sa bibig ay sinikmuraan siya nito.
May kung ilang sandaling nawala sa kanya ang paghinga, but she couldn't afford to pin. Tumatanggi ang isip niyang palarawan ng malay, hanggang sa unti-unting magmaliw ang sakit at muling pumasok ang hangin sa baga niya. Easy pare, baka mapatay mo yan bago pa kinabangan. Paalala ng nasa driver's seat at wala sa usapan ng Rape Santos. Binabalaan kita. Dugtong nito tan tumingin sa rearview mirror. Bakit ba? Papatayin din naman ito pagkatapos pagpasasaan. Nakangising sagot ng lalaki. Mag-i-enjoy na muna ako sa katawan ng babaeng ito nang hindi kailangang rape. Pinaglaro nito ang kamay sa dibdib ng dalaga. Muli ay tumili sa matinding sindak si Moana. Tiling alam niyang walang makaririnig. Bukod sa saradong sasakyan ay malakas ang ulan sa labas. Ang lalaki yumuko at pinaghahadka ng leg niya. Kinakagat ang mga balikat at dibdib niya na tila hayop. Baliwala ang pagtitili at panlalaban niya. Naiipit siya sa sulok ng sasakyan at nakadagan sa kanya ang lalaki. Nang ang mga kamay nito'y dumako sa pantalon niya upang buksan ay inubos niya ang lakas upang maitulak ito kasabay ng muling pagtili. Subalit paos na siya hindi niya natinag ng lalaki. Iyan ang gusto ko sa babae, parang tigre. Ngumisi ito kasabay ng hingil at pinaghalong pagnanasa sa pagsupil sa panlalaban niya. Umatras ito habang ibinababa sa mga binti niyang pantalong maong niya. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang mahantad ang hubad na katawan ng dalaga. Inalis nito ang hook ng pantalon at takipang ibababa ang zipper. Nanlaki ang mga lalaking nagla-drive at hindi agad napon ang palikong daan. Pare, malakas nitong mura ng muntik ng mabangga sa puno. Madidisgrasya tayo pati ako yun. Humihingal itong sabi. Pasulyap-sulyap sa rearview mirror. Patilin na lang ninyo ako. Napakasama ninyo. Sigaw niya. Nanginginig ang laman sa takot at sindak. Huwag kang mag-alala dahil doon ang tungo mo, ang lalaking tinawag na Santos nang hilakbot si Moana. She will be raped. Ipatutubos at pag natanggap ang pera sa kapapatayin. Muli dinalung siya ng lalaki at pinaghahawakan ng dibdib habang bigay halik at kagat ang ginagawa sa katawan niya pababa. Nagdurugo na ang mga labi niya. Gusto niyang maduwal sa ginagawa ng lalaki sa katawan niya. Wala na siyang lakas sa kapukpok at sa bunot dito. Tila hindi iniinda yon ng lalaki at sawari lalo lamang na hayop. Nang maramdaman niyang dalawang kamay itong ibinababa ang panty na tila buong kamalayan ang gustong magdilim. Again, she refused to pass out. She has to hang on. Kasabay ng paglubak ng sasakyan niyang ubos lakas niyang pagsipa sa lalaki na ikrisad sa dito at tumama ang ulo sa may pinto. Sandali lang pagkatumba nito at nang makabango, inundahan siya ng sunod-sunod na sampal. Tama na yan, ang lalaki sa driver's seat at inihinto ang sasakyan. Natrito na tayo. Nasaktan ako Napakagago mo namang magmaneho. Sa hindi ko nakitang malaking lubak, katwiran nito. Ipinara nito ang sasakyan sa harap ng isang abandonadong bahay kubo. Ni hindi matatanaw ang bahay dahil sa nakapaligid na makapal na mga puno at halamang malalago. Ilabas mo na yan, anak ng tokong. Ginaganahan na ako't lahat Reklamo ni Santos. Sana'y binagalan mo. Hinablot nito ang kamay ni Juan at hiling. Tara, sa kubo natin ituloy ang romansa. Pablot nitong ilabas ang sasakyan ng dalaga na hindi malaman kung paano tatakpan ang kahubaran sa gitna ng malakas na ulan. Tanging punit na t-shirt ang suot at sinhikop ipagsalikod. Isang matulis na bagay ang nagpatapalop sa kanya at paghakbang at napalhod siya sa lupa. Napahiyaw siya sa matinding sakit. Iyang nang hirap sa mayayaman, saksakan ng lampa. Hiyaw ng lalaki. Bilisan mo at nababasahan ako. Sa pagkakabagsak ay hindi sinasadyang nahawakan ng dalaga ang isang matulis na patpat. Naglabasan ang mga ugat niya sa kamay at mahigpit ang pagkakahawak sa dalawang dangkal na patpat. At sa kabila ng pagod, ginaw, sakit at ng katawan, takot at sindak, ay buwang loob na minabalak gawin. Kumuha siya ng lakas sa kamay ng lalaking humihila sa kanya. Ang mga mukhang hilaw sa luha at tubig ulan ay isang bahagi ng katawan ng lalaking nakikita. Kasabay ng pagtalon ni buong lakas na isinaksak pataas sa pagitan ng dalawang binti ng lalaki ang patpat. Nakipag-awal sa malakas na ulan ang hiyaw ng lalaking na lumok sa lupa hawak ang harapan. Ang lalaking nauna lang ng ilang hakbang ay agad na lumingon kasabay ng pagpilit ni Moana na makalayo sa lugar na iyon. Inabutan siya ng lalaki at isang malakas na suntok sa sikmura ang tuluyang nagpawala ng malay kay Moana at bumagsak sa nagpuputik na lupa. Dugo, sindak na sigaw ng lalaking natusok ni Moana. Tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital. Mahilig ka kasi. Kung hindi mo ba naman, nahinto sa pagsasalita ang lalaki nang mula sa bukanang danay lumitaw ang kotse ni Vince. Sa kalituhan agad na binunot ng lalaki ang baril sa bewang at pinaputukan ng parating na sasakyan. Napilit ang iliko ng binata ang kotse. Pagkatapos ay mabilis na bumaba at kinubli ang sarili sa unahan ng sasakyan. Anak ng sanggaling yan. Ang lalaki hindi malaman kung saan kukubli. Nasa hantad na lugar sila. Akala ko ba'y nag-iisa lang
Si Santos na halos hindi makahinga sa matinding sakit ng harapan, hinugot ang baril sa tagiliran at hinulil pulis, paputukan mo uli. Nang tumaas mula sa likod ng sasakyan si Vince at iniumang ng lalaki ang baril subalit na unahan ito ng binata, sa gitna mismo ng dibdib ang tama ng lalaki at walang buhay na bumagsak. Sindak na nilinga ni Santos ang kasama na humalo ang dugo sa putik at ulan. Muling ibinalik kay Vince ang paningin sabay taas ng kamay upang marahil ay sumigaw ng pagsuko. Subalit nasa kamay na itinaas ang baril at tinakala ni Vince na magpapaputok ito. Muling umalingaw ang putok mula sa baril ng binata. Nasa ospital na si Moana ng pagbalikan ng malay. Mukha ni Vince ang namulatan niya. Vince, namamaos niyang usal. Ilang sandaling inikot ang paningin sa puting silid. Nang magbalik sa isipan ang pangyayari ay pinanlakihan ng mga mata. Pinakiramdaman ng sarili. Nang maramdaman ang pananakit ng buong katawan ay pahisteryang umiyak. Sweetheart, you were not raped. Mariin at tiyak na wika ng binata. Nahulaan ang nasa isip niya. Ginagap ang mga kamay niya at kinulong sa sariling mga palad nito. Sandali siyang natilihan. I wasn't raped, tiniyak ng mga doktor. He whispered at sa pinakabanayan na paraan ay pinahid ng palad ang mga luha niya sa pisngi. She flinched. Nagtaga sa mga bagang ng binata sa ginawa niya at agad na inilis ang kamay. Ang mami, nasaan ang mami? She asked a half hysterics. Nasa kabilang silid kasama si Hector. Inatake ng asma nang malaman ang nangyari, but she's fine. She's wanted to be here with you pero pinayo ng doktor na magpahinga at bukas na kayo mag-usap. Paliwanag nito. Hindi sumagot si Moana pero sige sa tahimik na pag-iyak. Napilitang tawagin ni Vince ang doktor. Tinukan nito ng sedative ang dextrose tube nito. Inabot ni Moana ang braso ni Vince at sa inaantok na diway. Don't leave me. Yumuko si Vince at bumulong. I won't. Nandito pa rin ako paggising mo. She'll be fine, Mr. Saavedra. Normal ang hysteria niya sa simula. Assurance ng doktor bago lumabas. But it isn't normal that she flinched from me. Habang pinagmamas niya ng dalagay, nagpupuyos ang dibdib niya sa galit sa mga lalaking gumawa nun kay Moana. She's black and blue and bruised. Nangingitim ang magkabilang pisngi at putok ang mga labi. May sugat sa balikat, dibdib at yan sanhi ng mga kagat. Nangingitim ang isang braso sanhi marahil ang pagtama sa pinto ng sasakyan. May sugat sa kabilang paa. Gusto niyang patayin muli ang mga taong gumawa noon. Kung hindi dahil sa pag-awat ng ama na kasunod niya, baka 2 taong napatay niya. Sa loob ng 1 linggong lumito at pas, makalabas ang ospital ay hindi lumalabas ng bahay si Moana. Kahit si Adriana hindi mapilit ang anak na mamasyal upang malibang. Si Vince ay gabi-gabing naroon at dinadalaw siya. Nakalis na ba ang boyfriend mo? Mula sa pagkakahiga ay napabangon ng dalaga at ipinulupot sa katawan ng kumot. Hindi niya namalayan ang pagbukas nito ng pinto. Ano ang ginagawa mo rito? Singhal niya kay Hector. Get out, get out. Relax, relax. Tinaas ng lalaking 2 kamay. Nakikipag-usap lang ako, Moana. Manhid ka ba? Hindi kita gustong makausap. Get out of my sight, Hector. I feel sick every time you're near, and you're nothing but a maniac just like those 2 bastards. Naningkit ang mga mata ni Hector sa sinabi niya. Napakatayong ni Moana. Napakapalad mo sa pagkakaligtas sa 2 kuminap sa iyo pagkatapos ay unti-unting umisi. Next time your lady luck might desert you. Tinalikuran siya at lumabas ng silid. Mabilis siyang tumayo at inilak ang pinto at nanginginig ang katawang muling nagbalik sa higaan. Baka sa susunod ay hindi ka na makaligtas. Pinanginigan siya ng laman loob. Called herself in a fetus-like position at mahigpit na ipinikit ang mga mata at ibinaon sa una ng mukha.